Okay, so let's start. So today we will discuss yung isang topic sa reinforced concrete, which is yung ating shear in reinforced concrete beams. Okay, so discuss natin yung principle, okay? Yung concept natin sa shear ng beams, so shear strength must at least be equal to or greater than the shear strength provided by our section. So ganito yung setup. Meron kayong VU na dapat ay less than or equal to phi times V sub n. Okay? So discuss natin. Yung VU, ito yung manggagaling sa structural analysis natin. Anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, you have to perform structural analysis to determine the values ng shear natin. Okay? So ito yung ating shear. Diba ito yung ating shear diagram? So you have to know muna yung value ng VU na manggagaling sa structural analysis natin. And you need to compare it with phi times V sub n, where phi, alam nyo na naman to, is the strength reduction factor. Okay? So strength reduction. And yung V sub n natin is yung capacity or nominal capacity of our section, of beam section. Okay? So ang rule natin dapat less than or equal yung VU natin para masabi natin na safe under shear yung ating beam. Okay? So yung nominal capacity of the beam section, manggagaling yan sa dalawang components. So yung ating V sub n ay manggagaling sa shear provided by concrete plus shear provided by our reinforcement. So sa beam, ganito yung setup. So let's say meron akong beam dito. Okay? So may support tayo dito. Halimbawa, may support tayo dito. Let's say column. So sa concept natin, meron tayong, let's say meron akong load. Yan. Let's say reinforced concrete beam yan, no? Meron akong load. So since meron tayong load dyan, di ba, meron tayong reactions dito sa face ng ating support. Okay? So magkakaroon tayo dito ng reaction, and then since may reaction tayo dyan, magkakaroon tayo din dito ng shear, magkokontrahan yung reaction tsaka yung load. So magkakaroon tayo dyan ng shear. Okay? So sa reinforced concrete, ang tinitingnan natin dyan is yung tinatawag natin na diagonal shear. So nagkakaroon tayo ng diagonal shear dito sa portion na to. And ang magre-resist niyan is yung ating beam section dito sa portion na to. So sa code mamaya i-discuss ko tong nakalagay dito, So usually yan ay nag-offset tayo ng distance which is equal to the effective depth ng ating beam. Okay? So yung portion na to, yung section na yan, so add lang ako dito. Let's say ikakat ko tong section na to. Ito. So let's say ikakat ko tong section na to. Makikita natin yung beam, Tapos nandito yung ating bakal or yung reinforcement natin and yung ating, wait lang pala, sorry. Nasa support tayo, di ba? So sa support, kung fix yung ating ganito yung tsura niya. And then meron tayo ditong tinatawag natin na stirrups, okay? Or yung shear reinforcements natin. Yan. So ang magre-resist ng ating VU is yung ipo-provide nitong reinforcements natin na to, itong dalawa. And yung ating capacity ng section para sa kanyang shear, or yung shear strength ng ating concrete. Okay? So VC is yung shear provided by concrete and VS is the shear provided by steel or yung tinatawag natin na stirrups. Okay? So kaya kung mapapansin nyo sa sa actual sa side, makikita nyo, let's say meron kayong nakitang beam.
meron tayo diyan class na let's say ito yung bakal ano, ta's may bakal kayo sa ilalim. Mapapansin niyo diyan meron kayong mga vertical bars which is yun yung ating, stirrups and, makikita niyo dun na masyadong madidikit or malimit or madalas yung stirrups sa portion kung saan malapit siya sa support, okey? Yan, ang reason diyan is yung portion na 'to, 'pag tiningnan niyo yung shear diagram, nandito sa portion na 'to yung mga malalaking value ng shear natin. That's why yung spacing nung bakal natin ay magkakalapit yan, 'no? And dun sa gitna, sa mga 'di ba ito yung mga dulong portion, so may mga certain distance diyan ng ano, reinforcements itong ating, dinrawing ko kanina itong stirrups natin, 'no? Then dito sa pagitna, itong gitnang portion, kung mapapansin niyo mababa na yung value ng shear natin. Lumalapit na siya sa 0. Therefore, binabawasan natin yung spacing dito kasi hindi na siya masyadong kailangan. Kumbaga kakaunti na yung necessary na bakal to resist the shear kasi maliit na lang yung shear natin diyan sa portion na 'to ng beam, okey? Ayan, so gano'n yung concept natin 'no. That's why mahalaga yung shear diagram kasi do'n kayo magbe-base kung ano yung magiging, spacing ng ating stirrup. So there will be times na or there will be a length wherein hindi mo na kailangan talaga ng stirrups, okey? So nakalagay yan sa ating structural code. Mamaya discuss ko yun isa-isa. Pero mag-start muna tayo dito ano. So 'di ba kanina nag-discuss ako na ito yung goal natin, wherein yung VC ay yung shear provided by concrete and VS is shear provided by stirrups, ano. So may effect pa rin si concrete, meron pa din yung steel, 'yan. So according to NSCP 2015, sabi dito ay, for factored shear, sabi sa code, for beams built integrally with supports, VU at the support shall be permitted, sabi dito, shall be permitted to be calculated at the face of the support. Ibig sabihin, kung magde-design ka ng column, ng beam pala, na ide-design mo siya sa shear or lalagyan mo ng stirrups, pwede mong gamitin yung shear dito sa face ng support natin dito. Yan, sa face ng support natin dito. So, pwedeng pwedeng ito yung i-consider natin as our PU, okay? Yan, kung anong value diyan sa support na yan, sa face ng support, yan yung ginagamit natin na VU, okay? Yan, so yun yung sa unang, nakalagay sa code. Yan ay ang sabi lang naman dito, shall be permitted. Ibig sabihin, puwedeng yun ang gamitin, okay? Pero ang normal natin na ginagamit is itong nasa padalawa, wherein sabi dito, sections between the face of support and a distance or at a critical section located D or yung D natin is the effective depth ng ating beam from the face of the support for non-pre-stressed beam. So ito yung concern natin, no? And H/2 from the face of the support for pre-stressed beams shall be permitted to be designed for VU at that critical section if A through C are satisfied. So, drawing ko muna yung tinutukoy doon. So, halimbawa, meron ako diyan na beam, let's say yung katulad nung kanina. Ito yung common na ginagamit ha. Ang common na ginagamit 'no, so kailangan niyo muna ng shear diagram siyempre. Kailangan niyo ng shear diagram dito. And then ang sabi dito, sections between the face of support and the critical section located D from the face of support. So mag-o-offset tayo ng distance D. Let's say mula dito sa face ng support papunta dito. Maglalagay ako diyan ng distance D and hahanapin ko dito yung value dito ng VU. So yan daw yung puwedeng gamitin ano. And commonly ito talaga yung ginagamit 'no. So dito mag-o-offset ako ng distance D
So, ayan. Offset ako dyan. So, ito yung ating VU. Dalawa lagi yan, class, ha. So, kung saan, kung alin yung mag-govern, yun usually yung natin. And pag nagde-design tayo, pwedeng dito sa portion na to ng beam, iba yung spacing. Pwede rin na sa kabilang side ay iba yung spacing. Kasi magkaiba sila minsan ng VU. Hindi palaging ang shear natin ay equal kasi minsan may effect na yung bending. Magbabago yung reaction natin dito sa portion na to. Kapag meron tayong mga bending dito sa supports, let's say may mga bending dyan, so mababago minsan yan. May mga instances na mas malaki yung shear dito compared sa shear dito. So, pwede mo siyang i-design na magkaiba ng spacing dito sa portion na to and sa portion na to sa kabila. Okay? Ayan. So, ang rule lang naman dun para magamit mo is ito daw. Dapat daw, sabi din, support reaction in the direction of the applied shear introduces compression into the end region of the beam. So, dapat daw yung reaction dito is compression. Okay? Hindi siya dapat tension. Next, loads are applied. Ito yung nakalagay dyan. Loads are applied at or near the top surface of the beam. So, kung may load ako dito, dapat dito siya nakaload, sa top ng beam natin or near the top surface of the beam. Hindi pwedeng sa bottom, okay? Next, yan, ito pa yung isa. No concentrated load occurs between the face of the support and critical section. So, ang critical section natin na tinutukoy dyan is ito yon. Ito yung in-offset natin. Ito yung critical section, okay? Kapag meron akong concentrated load in between dito sa face na to ng poste and dito sa critical section na to, hindi mo pwedeng gamitin itong section na to. Ang gagamitin mo dyan is yung unang section natin, which is yung 409.4.3.1 na dapat sa face ng column na yung shear natin. Dapat ang masusunod natin ay itong binanggit sa una. Ito na yung gagamitin natin na VU. Kapag ganito. Kapag may concentrated load dun sa in-between nung face ng support and sa critical section. Yun ang tatandaan nyo kasi yung common na problem, walang ganyan. No, pero kapag nakita nyo na meron akong concentrated load pala dito sa in between ng face ng support and dun sa critical section ko. So hindi ko pwedeng gamitin yung nag-offset ng D, okay? Ayan. Yan lang yan. Tapos sabi dito sa another naman nakalagay sa code. So V sub n shall be calculated in accordance with section 422.5. Yan, meron tayong tinatawag na minimum shear reinforcement. So, mas maintindihan nyo ito mamaya pag nag-computation na tayo. So, meron tayong minimum reinforcement. So, sabi dito, a minimum area of shear reinforcement or AV minimum shall be provided in all regions where VU is greater than 0.5 V times BC. Ibig sabihin, yung shear natin from analysis dapat daw ay mas malaki sa kalahati nung phi times yung shear capacity ng concrete natin. Ang sabi dito kasi ay minimum area shall be provided sa lahat ng region na merong ganitong case. So, kailangan mag-provide ka dyan ng at least AB minimum sa ganyan. Okay? Tapos, meron din nakalagay dito, except for the cases na nasa table where at least AB minimum shall be provided where VU is greater than 0.5 V times BC. Ito yung condition. So, hindi na required. No? So, hindi required itong AB minimum. So, sabi dito, not required. Sa case na to, kapag ito yung ating condition. So, kapag shallow yung depth ng beam natin, H natin ay less than or equal to 250. Kapag sabay yung buhos niya with the slab or integral with slab yung beam natin, titingnan natin yung condition. Kapag less than or greater, less than the greater of 2.5 times thickness ng slab or 0.5 BW and H na less than 600 mm. Ayan.
Next, kapag constructed with steel fiber reinforced normal weight sections for 426.4 o something na nandun sa or doon sa section 426.4.1.5, ito naman yung condition. And kapag one-way joist system siya, dapat in accordance with 409.8. Pero ito class, hindi siya masyadong tinitingnan. Hindi natin to masyadong tinitingnan. Usually kasi yung beam natin ay mas malalim yung kanyang height. Okay? So, ito kahit hindi nyo masyadong pakaintindihin, Mag-proceed naman tayo dun sa kasunod. Sabi lang dito is, if shown by testing that the required Mn and V sub n can be developed, so pwede daw hindi ito, yung nakalagay sa section na to, pwede daw hindi satisfy. Ibig sabihin, pwede hindi natin to sundin. If nakita natin na may ganito, na may Mn and V sub n. Yan. Ang next is ito naman, itong 409.6.3.1, if shear reinforcement is required and torsional effects can be neglected according to section 409.5.4.1, yung minimum area natin shall be in accordance with 409.6.3. So, ang ibig sabihin lang dito, class, sabi lang dito ay, kasi ang actual na stirrups, dalawa yung nire-resist yan. So, ang stirrups, yan ay para sa shear and torsion. Tatandaan nyo to, ha? Ginagamit yan for shear and torsion. Now, sabi dito, kapag yung shear reinforcement daw is required and torsional effects can be neglected, ibig sabihin kung ine-neglect natin to, ibig sabihin walang torsion sa beam mo, maliit lang yung torsion, ito na yung gagamitin natin na minimum area ng reinforcement. Okay? So, dito lang kayo titingin dyan sa non-pre-stress and pre-stress with APS FSE less than sa 0.4 times itong nakalagay dito. Okay? So, pipiliin natin dyan na AV minimum over S shall be the greater of this formula and this formula. Okay? So, mamaya ito-try natin yan kung meron na tayo ma-encounter na minimum area ng reinforcement lang yung kailangan. Okay? Okay, so tuloy natin. Ayan, so ito naman, transverse reinforcement. So, sabi dito sa transverse reinforcement, kapag shear, if required, shear reinforcement shall be provided using stirrups, hoops, or longitudinal bent bars. So, sa ating case, more on stirrups tayo kasi beams. Yung mga hoops, minsan sa mga columns yan, yan ay, yung kasing mga columns, meron din siya na shear, hindi lang siya compression, Okay? So, focus muna tayo dun sa beams. Pag sa columns na, saka tayo mag-focus dun sa pang-columns mismo. So, sabi din dito, maximum spacing of shear reinforcement shall be in accordance with table 409.7.6.2.2 wherein ito yung nakalagay dun sa table na yon. Kapag yung V sub S natin or the shear provided by steel ay less than sa 0.33 ng square root ng F prime of C BW times D, pipili ka lang sa dalawa. Ang titingnan nyo lang dyan, class, is non-pre-stress kasi non-pre-stress yung beam natin na gagawin, na i-design. So, lesser lang sa D over 2 or 600. So, D over 2 or 600. Kapag more than, yung BS natin ay more than sa 0.33 square root ng F prime of C BWD, D over 4 or 300, whichever is smaller. Lagyan na lang natin smaller. Ito ay 4 VS na mas malaki. Sa 0.33 square root ng F prime of C times BW times D. Okay? Ayan. Yan, ito naman yung lagay sa code natin. Ayan. So, sabi sa code, ito yung gagamitin natin. Ito ay na-discuss ko na kanina, yung una. Yung nominal one-way shear strength at section V sub n shall be calculated using
B sub n equals sa BC plus BS. Now, we have to check the following. Kailangan i-check nyo if the cross-sectional dimensions na selected ay magsasatisfy sa equation, which is ito. Ito yung condition. Okay? So, mamaya, i-check natin yan kung pasado yung section. Kasi, kung titingnan nyo to, ang nakalagay lang dyan, dapat yung B sub S natin, no, pagka nirecompute nyo to using itong formula na to, dapat yung B sub S natin ay less than or equal sa 0.67 square root ng F prime of C times BW times D. Otherwise, pag greater than siya, kailangan mong magpalit ng section. Kailangan mong lakihan yung section ng ating beam para makuha niya yung below sa 0.67 square root ng F prime of C times BW times D. Or pwede rin nyo class na ang other dyan ay palakasin nyo yung strength ng concrete. Okay, so sabi din dito sa code, for non-pre-stressed beams, VC shall be calculated in accordance with sections 422.5.5, 0.6, and 0.7. So, yung BC natin for non-pre-stressed members without axial force, so kapag walang axial force, you will use this formula. So, 0.17 times lambda times square root ng F prime of C, BW times D, wherein yung lambda natin dito is manggagaling siya dito sa nakasulat dito sa nasa right. So, kasi yung lambda dito is, ito yung sabi dito na. So, to account for the properties of lightweight concrete, a modification lambda is used as a multiplier of square root ng F prime of C in all applicable provisions of this code. So, kung tandaan nyo, yung nakalagay natin sa cracking moment, yung modulus of rupture wherein yung formula natin doon is, if you still remember, yung ating 0.62 lambda square root ng F prime of C yata yung formula natin. Itong lambda dyan ay same with this one. Paras na paras lang sila. And yung factors na yan ay nakadepende sa type ng concrete natin na gagamitin or sa weight ng concrete. For all lightweight concrete, you will use 0.75. For lightweight, fine blend, so magre-range siya from 0.75 to 0.85. Pag sand lightweight, 0.85. Pag sand lightweight coarse blend, 0.85 to 1.0. And yung common natin, which is the normal weight, so 1.0 yung gagamitin natin. And most of the time, you will use 1.0 unless otherwise specified siya sa problem natin. So, usually 1.0. 1.0 usually ang ginagamit. Ayan. Tapos sabi sa code, unless a more detailed calculation is made, yung term na VC natin ay ito yung gagamitin nyo. So, meron tayong effect dito ng bending which is yung MU. So, yung hindi detailed or simplified na tinatawag, ito yan. Ito yung simplified. Pag detailed, ito yung nasa table na yan. Yung pinakamaliit dyan sa tatlo. Yan. So, ito yung detailed calculation. Non-pre-stress members na merong axial compression. So, kanina, pure, lang siya, shear and bending. So, meron kayong shear, meron kayong, kumbaga, pag nag-cut ako ng section dito, makikita ko lang, sa beam ito, let's say ito, simply supported. Kapag ang makikita ko lang ay shear at saka bending, applicable yung nauna kong diniscuss. Now, kapag meron ka ng axial dito na compression, let's say may compression tayo dyan. Let's say may reaction dito. Halimbawa, ang load nyo ay merong naka-incline. So, you need to use this formula kasi sabi dito, shall be calculated by this formula. Okay, so nagkaroon ng multiplier itong loob. Kanina, di ba, ang formula natin ay 0.17 lambda square root ng F prime of C BWD. Ngayon, nagkaroon siya ng multiplier which is yung 1 plus NU over 14 AG wherein yung NU natin is positive for compression. Okay, so kung mapapansin nyo, kung positive ito, ang effect niya sa
VC natin ay lalaki. Okay? So yung VC natin or yung shear strength na ipoprovide ng concrete natin will be greater than yung hindi subject sa compression. Okay? Now, doon naman sa meron din tayong detailed calculation dyan according to NSCP. So ito yung ginagamit na detail. Yan yung mga mahirap dyan kasi merong mga nakalagay dito na nakakalito. Yan. Meron tayo dyan na i-consider na bending. Okay? So next, kapag naman actual tension, yan. So sabi dito, VC for non-pre-stress members with significant axial tension, ang ginagamit natin na VC or yung formula natin for VC shall be calculated by using this formula na to. So kung mapapansin nyo dito, iba yung multiplier niya. So yung nakalagay dito ay NU over 3.5 AG naman. Pero dito, NU is negative for tension. Therefore, kung negative yung NU, ito ay magiging minus. So 1 minus yung NU over 3.5 AG. Ibig sabihin, kapag yung beam natin ay subject sa tension, let's say ito yung nakat natin na section, no? Kung axial tension yan, kung axial tension yan, nababawasan yung ipoprovide na shear strength ng concrete natin. Ibig sabihin, humihina yung concrete natin na gagamitin natin for shear strength kapag subject siya sa axial tension. And take note, sabi dito, VC shall not be less than 0. So in case na malaki yung axial tension and magne-negative yung BC mo, hindi pwede yon. Ang minimum na natin pwedeng gamitin ay 0 yung VC. Okay? If magne-negative yung BC natin, imposible yon kasi hindi naman pwedeng negative yung shear strength. Ayan, so ganun yung ating setup for beams na subject sa significant axial tension. Okay, so next, sabi dito, one-way shear strength provided by transverse reinforcement. So sabi dito, in non-pre-stress and pre-stress members, shear reinforcement satisfying A, B, or C shall be permitted. So, yung stirrups daw, ties or hoops perpendicular to longitudinal axis of member. So, pwede yan. Or axial, ang tinutukoy lang naman dito ay, halimbawa, ito yung longitudinal axis ng member natin. Di ba ito yung beam natin? Yung stirrups natin perpendicular. So, perpendicular siya sa axis, Ito yun, nakaganyan. So, permitted siya. Pwede din yung axial welded wire reinforcement with wires located perpendicular to the longitudinal axis ng ating member. So, ganun pa din, naka-perpendicular pa din sa longitudinal axis. And, pwede rin daw yung spiral reinforcement. So, itong spiral reinforcement, yan ay para sa columns. Kasi yung column natin, pwedeng ang reinforcement niya ay yung spiral, yung paikot. Kung nakakita na kayo ng spiral sa side. Yan, ganyan. Sa mga column yan, paikot. Halimbawa, ito yung poste natin. Ito ay yung rebar ng poste. May spiral na dyan, reinforcement. Clear yan, class. Pwede rin daw dyan pwede rin siyang gamitin as shear reinforcement. Okay, so next. So inclined stirrups making an angle of at least 45 degrees with the longitudinal axis of the member and crossing the plane of the potential shear crack shall be permitted to be used as shear reinforcement in non-pre-stress member. So, ibig sabihin yan, pwede daw yung, let's say ito yung beam natin, ito yung longitudinal axis ng beam natin, pwede daw yung stirrups na nakaganito, nakatagilid. Basta ito ay at least 45 degrees. Pero rare ko yan makikita, Rare nyo din yan makikita. Walang nagawa halos niyan. Yung naka-inclined yung stirrups kasi una sa lahat, mas mahaba ang length niyan compared dun sa naka-vertical.
So, mas costly yung naka-slant, ano? Yan. So, rare nyo makikita yung ganyang type ng stirrups. Okay, so next section dito sa code. So, BS for the reinforcement shall, in section for 422.5.10.5.1 shall be calculated using this one. So, ating pagtagpi-tagpiin, ano? So, sabi natin, yung V sub N ay equal sa V sub C plus V sub S. Okay? Yung V sub C natin ay yan daw ay 0.17 under simplified calculation lambda square root ng F prime of C BW times D. Now, yung VS daw dito ay ito yung formula. AV FYT times D over yung ating spacing or yung spacing ng stirrups natin. So, dyan natin kukuhanin yung spacing ng stirrups sa formula na yan mamaya. Where S is the spiral pitch or longitudinal spacing of the shear reinforcement and AV is given in the section 422.5.10.5.5 or yung 0.6, ano. So, dito siya nakalagay. So, ito yung tinutukoy na. For each rectangular tie, stirrup, hoop, or cross tie, yung AB daw shall be the effective area of all bar legs or wires within spacing S. So, ano ba ibig sabihin nun? Ganito. Let's say ito yung beam natin, yung cross-section ng beam. Let's say meron ako ditong bakal. And then, we have here yung stirrups, ano. Let's say ganito yung ano niya. May naka-hook dyan kasi hindi naman siya pwedeng i-weld. Yung normal natin na bakal dito, hindi pwedeng i-weld, ano. So, ang tinutukoy dyan is yung effective area of all bar legs within the spacing, ganito. So, ito yung ating side view, ano. Ito yung spacing ng bakal. Itong bakal na to, yan, itong bakal na to, ito yung nakikita nyo dito, ito. Yan, itong bakal na yan. And 'di ba ang ano natin sa pag-subject sa shear, 'di ba diagonal 'yan. So, pag subject 'yan sa shear, ang magre-resist niyan ay itong tatamaan, which is yung dalawang leg ng ating stirrups. Okay, so yung dalawang leg ng ating stirrups. So dito ano. So kailangan niyong kuhanin yung area nung bakal dito and yung area ng bakal doon. Sa side na 'yon. Which is 2 times kapag ano, pagka dalawang leg lang or kapag ganyan, 2 times yung area nung ginamit natin. Halimbawa, ito ay 10 mm, halimbawa lang. So, dalawang area ng 10 mm. So, may mga cases na kailangan mo mag-provide ng another reinforcement dito. Let's say, naglagay ako dito ng bakal. Naglagay ako dito ng bakal. So, dito magiging 3 na. So, itong N dito refers to number of legs. So, kung 3 yung area ng bakal na yon, 3 times pi over 4 times 10 squared. Okay? So, usually makikita nyo yan kapag mga column yung i-design natin for shear or pwede rin na beam. Ano, may mga cases na nagti-3 legs tayo or 4 legs. Depende sa lakas ng shear na mare-receive ng ating beam, ano, or column. Hindi lagi siyang 2 legs lang. Pwede yung 3. So, sabi din dito sa code, VS for shear reinforcement in section 422.5.10.5.2 shall be calculated by using this formula. Ito yung tinutukoy ko na kapag naka-inclined yung reinforcement, yan, nakaganyan. Ito yung angle niya. Halimbawa ay 45 degrees, sample lang. So, ito magiging sine 45, ito magiging cosine 45. And to calculate the spacing, gagamitin nyo itong formula na yan. Ano? Yan. Yun lang naman yung nakalagay sa code.
where alpha is the angle between the inclined stirrups and the longitudinal axis of the member. So, longitudinal axis ng member natin is papunta dito. So, S is measured parallel to the longitudinal reinforcement. Okay? Parallel daw siya sa longitudinal reinforcement. And AV is given in section 42.5.5. So, ito yun. Ito yung tinutukoy niya.